Nakatakda na ang gagawin ni Basilio sa araw na ito. Dadalaw sa mga may sakit at pagkatapos ay tutungo sa universidad para sa kanyang lisensiatura at makikipagkita kay Makaraig dahil sa gugugulin sa pagkuha ng kanyang grado. Nagasta niya ang malaking bahagi ng kanyang naimpok sa pagtubos kay Huli at sa pagkuha ng isang bahay na matitirhan nito at ng kanyang ingkong. Dahil sa lalim ng iniisip, nang dumating siya sa San Juan de Dios at tanungin ng kanyang mga kaibigan tungkol sa isang di umano'y paghihimagsik, ay napalundag siya at naalala ang binabalak ni Simon. Ang paghihimagsik, natuklasan, at parang marami ang nasangkot. Marami ang nasangkot? At sino-sino? Mga estudyante. Maraming estudyante. Iniisip ni Basilio na hindi na dapat pang magtanong at baka siya mahalata. Lumayo siya sa pulutong na ang binahilan ay ang pagdalaw sa mga may sakit. Isang kaibigang propesor sa klinika ang sumalubong sa kanya at nagtanong, Nasa piging ka ba kagabi? Sasabihin ko sa inyo, masama ang lagay ni Kapitan Tiago at Ngunit, hindi ka ba kasali sa kapisanan ng mga estudyante? nagbibigay lamang ako ng abuloy. Kung gayon, pinapayuhan kitang umuwi na ngayon din at punitin ang lahat ng papel na maaring maglagay sa iyo sa panganib. Nagkibit ng balikat si Basilio. Wala siyang mga papel kundi mga tala para sa klinika. Nabigkas niya ang pangalan ni Simon sa usapan. Walang pakialam si Simon sa nangyari. May mga tulisan ba? Wala, kundi mga estudyante lamang. Ano kung gayon ang nangyari? Nakatagpo ng mga paskin na masasama ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam? Mula sa malayo'y namataan ni Basilio ang kanyang kaibigang si Isagani na namumutla. Pinasisigla niya ang ilang kaklase. Sino kayang may gawa ng gayong babala? Ano ba ang kailangan malaman natin? Hindi tayo ang dapat magsiyasat. Bahala sila. Doon sa may panganib, doon tayo dapat pumaroon, sapagkat naroon ang karangalan. Kung ang sinasabi ng mga paskin ay kaysa ng ating karangalan at damdamin, sino man ang sumulat ng mga iyo'y nararapat nating pasalamatan. Tumungo si Basilio sa bahay ni Makaraig. Matapos siyang paghintayin ng mga gwardya sibil, pumanaog si Makaraig na masayang nakikipag-usap sa kabong pinangungunahan ng isang alguasil. Bakit? Pati ba ikaw, Basilio? Naparito ako upang kausapin ka. Marangal na asal, noong mga araw na payapa ay lumalayo ka sa amin. Itinanong ng kabo ang pangalan ni Basilio at tiningnan ang listahan. Mabuti na lamang at kayo ang naparito. Kayo'y aming binarakin. At pati ba ako? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Sumakay ka sa karawahe at isasalaysay ko sa iyo ang nangyari sa hapunan kagabi. Lumulan sila sa naghihintay na karwahe. Sinabi ni Basilio ang dahilan ng pagtungo sa bahay ni Makaraig. Hindi siya hinayaang matapos ni Makaraig at kinamayan. Maasahan mo ako, kaibigan. Sa araw ng iyong pagtatapos, ay aanyayahan natin ang mga ginoong ito. Ang kabo at mga opisyal na dumakip sa kanila ang tinutukoy ni Makaraig.